implore lahat ng mga Pilipino, let us rage a social media war so that everyone will know how abusive this House of Representatives, this 19th Congress, how abusive they are. Every single Filipino should know na binabalasubas tayong lahat, araw tayong nire-rape. Hindi sila nagpapaliwanag kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan. Mga putang ina nilang lahat. Attorney Trixie, good afternoon. Ano po ma'am yung balak po nating i-file? Mag-file kami ng petition for certiorari prohibition with prayer for temporary restraining. Bakit ma'am? Ano po yung grounds po natin? Ano po yung ating Ang laman petition ay tungkol dito sa pagdidinig ng Kongreso tungo sa paggamit ng social media. Maliwanag para sa amin na ito ay paraan para malimit yung space o yung democratic space para makapagsalita at makapagpahayag. Ito po ay garantisadong karapatan sa ilalim ng salita. Dahil dito, kailangan namin itulog sa Korte Suprema ang mga proceedings na ito. May mga established na cases na nagsasabi na kapag ang nire-regulate nila ay content, kailangan stricto talaga at kailangan may standards. Ngunit bago pa man po nagpatawag ang pagdidinig na ito, naipatawag na nila ang ilang mga influencers or vloggers na pseudo political analysts, pseudo journalists, narco-vloggers, pogo-vloggers. So we feel that there is something judgment here. So mahalaga na dalhin namin sa tamang bill ang 29 Locus Suprema. Mabigyan naman po kaya ng kopya ng petition mamaya. So dito, hindi po na kami tumungo sa Kongreso para sa kanilang pagdidinig dahil ang stand namin dito ay pati yung pagdidinig ay hindi po constitutional. So, first one to this, ito po, pagpahal muna po namin ang kaso. Thank you, Attorney Trixie. Attorney Trixie, pahabol lang ang tanong. Attorney Trixie, pahabol Attorney lang. Glenchong! Pahabol lang ang tanong. Si Attorney Glenchong interview natin. Ay, si Miss Joey pa pala. Madami pa. Attorney. entire proceedings, not just for Ay, si Joey. Thank you, Attorney Glenn. Si Attorney Glenchong. Yan, Attorney Glenchong, good afternoon. Ayan. Ayan, gusto namin yan talaga. Puro attorney yan. Okay. We're here, pagpensyonahan namin yung ginagawa ng TRICOM laban sa akin at sa mga kasama ko. Hindi naman po kami kriminal, hindi po kami gumawa ng masama. Sinasabi lang po namin yung totoo even if it is inconvenient for those who are in power. Itong ginawa nila, gusto nila kaming pigilan. That is unconstitutional prior restraint on our freedom of speech, expression, and of the press. So kaya dumulog kami sa Korte Suprema para tigilin itong investigasyon na to because that is not fair to us. Eh kung nagawa nila ito sa amin, paano nila kaya kayo? At nagawa rin kay Colonel Grijaldo. Yes. Kaya po, obserbaran niyo po kung kami pupunta doon sa hearing, obserbaran po ninyo kung paano nila kami i-treat. If they will give us their respect or if they will indignify us, makikita po ninyo yan. Kung kaya nilang gawin yan sa amin, gagawin din nila yan sa inyo. And it's time for us to rise together. Ito yung panahon na lumaban tayo dahil wala nang mawawala sa ating lahat. Kinuha na nila. Kukunin nila lahat. They will not stop. They will gut us all. Yes. Dahil hindi nila kayang sagutin ang katotohanan sinasabi namin. Wala pong nagsuporta sa amin kundi sarili lamang namin. And because of what? Wala naman nagsuporta sa amin. They label us as supported by Pogos and drugs. That's very libelous. Pwede namin kayo kasuhan anywhere in the Philippines. 40 kami. We can file it anywhere in the Philippines. Ito si Dan Fernandez. Dan, mag-ingat ka. Because itong 40 na itong palaban to. And we will not succumb. Kaya nga, sabi ko sa amin,
were the Magnificent 40 against the two despicable Marcoses and their minions. Pero kasama nyo kami, sir. Thank you. Kasama ang mga mayan Kailangan dyan sa namin ang laban ninyo. suporta ng bawat Pilipino. The truth shall set us free. Kailangan namin ang suporta ng bawat Pilipino. Yes. You, kami, we Tayong lahat, lalaban dyan. victory together. The truth shall set us free. Sis Joey, ikaw naman Sis Joey, sige. Ma'am Joey, ano po masasabi mo doon sa sinabi ni Abante sa Quadcom po ngayon? Kanina. Well, pinag-isipan namin tong action na to, hindi to random. Alam nyo, kaming mga political content creator na align sa politics ni PRRD, we are not stupid. Alam namin yung galaw ninyo, alam namin yung laro ninyo, pinapanood namin kayo dahil kayo ang nilalabanan namin, yung uri ng politika na gusto ninyong magmanaig dito sa Pilipinas. Yan ang ayaw namin. Ayaw namin na binabalasubas nyo ang mga Pilipino. Ayaw namin na tinatapakan nyo yung mga karapatan namin. We are not going to be intimidated. Benny Abante, we are not intimidated. I am not intimidated by you. And we are going to bring this fight kung saan fair ang laban. Doon tayo magkita-kita, doon tayo magsagutan. Hindi ako pupunta doon sa lugar niya kung saan babalasubasin niya ako. Bakit? Na hindi ako makakasagot? And then they are going to impose a lot of things on me and would limit me to answer yes or no? Mag-usap tayo kung saan fair ang playing field. We are not going to be intimidated sa mga kabulukan nyo dyan. Mga abuser kayo ng kapangyarihan dyan sa House of Representatives. Ang dami nyong utang sa mga Pilipino. Flood control na hindi nyo ma-account ng maayos. Perang binigay ninyo sa sarili ninyo, 12 billion 2023, 12 billion 2024, and 17 billion ng 2025. You cannot explain kung saan nyo gagamitin yan. And so, you know, I implore lahat ng mga Pilipino, let us rage a social media war so that everyone will know how abusive this House of Representatives, this 19th Congress, how abusive they are. Every single Filipino should know na binabalasubas tayong lahat, araw-araw tayong nire-rape. Hindi sila nagpapaliwanag kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan. Mga putang ina nilang lahat. Sis Joey, anong message niyo po? Meron pa. Sis Joey, mensahe mo kay Abante. Abante ma'am, respect mo na lang kay Ano Abante. mensahe niyo kay Abante? Ano po? Ano po ang mensahe niyo po kay Abante? Abante, ma'am. Umatras na lang. Hindi ako, sabi niya sa akin, Oo. tama yung sa nanay ko. Oo, tama. Ano problema sa nanay ko? Ang problema ko kay Abante is his performance. His performance as a congressman. Is he representing the voice of his constituent? Yun ba yung pinaglalaban? We are watching Benny Abante. We've seen you perform sa Quadcom, sa Committee on Good Governance and Public Accountability. We know that you are doing this for certain purpose na definitely hindi kasama ang welfare ng mga constituents mo at ng mga Pilipino. So, let's, di ba? Anong sabihin ko sa'yo? And, you know, I am just a private citizen expressing my grievance. Yung frustration ko sa trabaho niyo dyan sa House of Representatives. What do you want us to say? Bravo? Interview natin magaling. I mean, that's ridiculous. I mean, you cannot take my rights. Yun lang yung meron tayo eh. Tayo mga content creator, tayo mga vloggers, yun lang yung meron tayo eh. Boses. And you want to intimidate us, you want to silence us. Why? Gawain ng abusadong tao yan. Gawain ng abusadong taong nasa kapangyarihan. You're not gonna be there forever, Benny Abante. And that is